Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang paksa po natin ngayon sa araw na ito ay hinggil po dito sa paksa na ibinahagi ni Ginoong Soriano na di umano ang totoong reliyon hindi kinakalakal ang salita ng Diyos. Yun ang sinasabi niyang totoong reliyon, wala ho niya sa kasulatan. Yung salitang totoong reliyon, wala ho yan. Ang reliyon kasi ay para doon sa panglaman. Pagdating ho sa spiritual, wala ho yan. Yung salitang reliyon. Panglaman ho kasi yan eh. Madalas gamitin nila yung salitang reliyon. Kaya nga ho, dapat yan, panglaman kasi ho yan. So, tingnan ho natin ho, yung kanyang sinasabi hinggil po dyan sa hindi kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano? Ayan. Sige nga ho, pakinggan ho natin. Po ba ang totoong reliyon? Kaya po maraming reliyon, dahil marami ho ngayong mga tao, ginawa nilang hanap buhay ang reliyon. Pera, ang dahilan. Malakas kumita ng pera yung mga reliyon, hindi totoo. 2:17 ng ikalawang Korinto. Pakinggan nyo. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Yung kinakalakal nila, ginagawa nila business. At pati yung mga tao ginagawang business, maraming kalakal. Ngayon, meron tayong piggery, meron tayong palaisdaan, meron tayong tindahan sari-sari, meron tayong tindahan ng fish, may tindahan tayo ng tubig. Halos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. Dami, no? Salungat doon sa binasa nila, no? Pagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Yung kinakalakal nila, ginagawa nila business. Ano po? So, maliwanag, ano? Ibig sabihin, yung nakasulat sa Korinto 2:17, ang nakalagay ho, ay sapagkat hindi kami, sina Pablo yun, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsalita kami para kay Kristo. Makikita ninyo dito na si Pablo hindi ho kailanman nagnegosyo. Habang nangangaral siya, hindi ho siya nagnegosyo or nangalakal. Hindi katulad ni Ginoong Soriano, ang dami. Merong restaurant, palaisdaan, ang dami. Ang dami ho nung kanyang, sabi nga yan, ginawang kalakal. Tinanin nyo ha, ulitin natin. Meron tayong palaisdaan. Palaisdaan. Meron tayong tindahan sari-sari. Tindahan, sari-sari. Meron tayong tindahan ng fish. May feeds pa. May tindahan tayo ng tubig. Halos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. Restaurant. Sapagkat, di ba, ang dami ho. Hindi pa ho yun, kumbaga, sinabi niya lahat. Marami pa ho yan. So, ibig sabihin lamang, paano mangyayari na si Pablo ay makapaghanap buhay o makapagninegosyo ng ganyang karaming negosyo? Kasi, ang banggit niya ho doon sa unang Korinto 4:11, sabi niya, hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Paano makapagninegosyo si Pablo na katulad ng ginagawa ni Ginoong Soriano? So, hindi ho nakapagnegosyo si Pablo nakatulad ng ginawa ni Ginoong Soriano. Bakit? Wala ho kasing pera si Pablo para magnegosyo ng maraming Kaya hindi tama ko yung sinabi niya sa 2:17 na hindi namin ginagamit. Pangalawang Korinto 2:17. Ano sabi niya? Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo. So maliwanag maliwanag yung ating napanood na kinontra mismo ni Ginoong Soriano yung sinasabi doon sa pangalawang Korinto 2:17. Muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.